Hi guys, sa video na ito i-share ko sa inyo kung paano ba or ano ba yung tamang paraan sa pag-upload ng inyong mga YouTube videos at ito ay updated ngayong 2023. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Annalyn Tapa. Welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Kung bago lang kayo sa channel ko guys, nag-upload ako ng mga video tips, video tutorial, nang sa ganun ay ma-share ko ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. So bago tayo guys mag-start sa ating tutorial for today kung paano ba mag-upload or ano ba yung tamang paraan ng pag-upload ng mga videos sa inyong YouTube channel, shoutout muna kay Clores Vlog, Sangkay TV, and Ilobris Mix Vlog. So thank you so much guys sa patuloy na panunood ng aking mga video tips at video tutorial. Thank you so much guys na appreciate ko sa mga nag-iwan ng mga comments. Thank you so much guys. At kung gusto niyo magpa-shoutout, so comment lang kayo sa baba at i-shoutout ko kayo sa next vlog ko. Okay guys, sa video na ito i-share ko sa inyo kung paano ba or ano ba yung tamang paraan ng pag-upload ng inyong mga videos para sa inyong mga YouTube channel. So meron na akong tutorial nito guys, pero ngayon is nag-update si YouTube. So ito yung updated ko na tutorial kung paano mag-upload ng inyong mga videos. So una sa lahat guys, dapat naka-install na itong YouTube Studio, YouTube Studio and YouTube apps. So, napakahalaga nito guys para sa ating mga content creator na i-install nyo ito. Pwede siya sa Android, pwede siya sa iPhone. Ang gamit ko always is Android. Kahit sa pag-edit ng mga videos, sa pag-vlog, sa pag-upload ng mga videos, so cellphone na yung aking gamit guys. So, pag na-install nyo na ang YouTube app, so i-open na natin at dapat nakalagin na rin kayo sa inyong main channel. So at nakaready na rin inyong videos. So punta kayo sa pinakababa, makikita nyo itong plus sign. May short dyan, may home. So dito tayo sa plus. So upload video. So piliin ko lang guys yung short lang na video sa akin, pero para madali siya ma-upload at may pakita ko sa inyo. So kapag i-click nyo yun, pupunta tayo sa ating gallery at may napili na akong video dito na ihalimbawa ko sa inyo. Click nyo yan. Then, meron ditong create title. So, sa akin, kapag wala pa akong naisip na title, so, escape ko muna yan. At ang napakahalaga dito guys, itong visibility. So, dapat i-click nyo. Halimbawa guys, kapag nakapublic yung inyong video, kasi minsan nag-automatic yung public. So, i-check nyo always yung visibility nyo unlisted. Then, kung gusto niyo na ma-schedule guys, so click niyo itong schedule dito. Yan. So depende sa inyo kung anong bukas or after 3 days. Depende sa inyo guys kung i-publish, kung gusto niyo i-schedule yung inyong mga videos. Then kung gusto niyo lagyan guys ng location, halimbawa nasa kayo, nasa Philippines or US, Dubai, Hong Kong. So, i-click nyo na dito yung, halimbawa, sa akin is nasa Dubai ako, Dubai. So, ayan, lumalabas na dyan. So, Dubai. So, but usually, hindi ako naglalagay ng location, guys. So, depende sa inyo kung ano yung bet nyo. Then, ito napakahalaga din na mayroon kayong mga playlist, guys, para organize yung inyong mga videos. Halimbawa, may travel vlog kayo, mayroong cooking vlog. So, hindi madali lang na hanapin or makita ng inyong mga viewers kung mayroon kayong playlist. So, halimbawa, playlist. So, ako, guys, is more tutorial ako, diba? So, tutorial yung piliin ko. So, pwede ring, yung mga ginawa kong playlist na about sa, tutorial about sa thumbnail para separate siya. So, paggawa ng mga YouTube banner, mga YouTube intro, outro. So, sa tutorial lang muna ako, guys. Then, dito sa remixing. So, kung gusto nyo guys na i-allow video and audio remixing. So, kung gusto nyo na i-allow yung iba na gamitin yung mga videos. So, i-check nyo tong allow video and audio remixing. Pati yung audio. So, kapag gusto nyo namang yung allow only audio remixing. So, sa akin, hindi ko i-allow kasi sarili kong video, sarili kong tutorial. So, lagi kong tinicheck tong don't allow remixing. Then, next. So, pindutin natin ito sa baba, guys. Next.
So ito, importante din ito guys. Is this video made for kids? So pag kapag yung mga content nyo is made for kids, so dapat i-check nyo yung yes, it's made for kids. Pero kapag hindi guys, lagi nyo i-check tong no. Sa akin no. Kasi kapag i-check nyo itong for kids, so hindi, yung mga videos nyo, automatic na off yung mga comments. At napakahalaga yung mga comments guys, engagement para sa ating mga para sa ating views. Yung mga viewers natin, na mahalaga yung mga comments nila. Kaya always kong nilalagay itong no, it's not made for kids, kasi hindi naman made for kids yung aking mga content. So pag about sa kids talaga guys, i-check nyo itong yes, it's made for kids. Then upload video. So wait lang natin guys na ma-upload, kasi short lang naman yung aking pinili para madali ma-upload. Then punta na tayo mamaya sa YouTube Studio. So ito guys. So dapat i-install nyo yan. So hinintay ko lang guys na ma-complete upload yung video para makita nyo. So pag na-install nyo na itong YouTube Studio, click nyo yan. So dapat nakalagin rin kayo sa inyong main account. So dito guys makikita yung mga analytics nyo, mga subscribers, revenue nyo kapag monetize na kayo. Then punta tayo sa baba. So ito yung mga content dito guys. Napakahalaga nitong YouTube Studio app. Si YouTube din ang may-ari nito at pinapagamit niya sa ating mga content creator, kasi napakadali lang dito maglagay ng mga thumbnail. So mag-reply ng mga comments dito guys, mag-delete ng comments, at makikita nyo yung mga analytics nyo dito. So dito tayo sa content, nakikita nyo guys. So click nyo content guys, yan. So dito yung ating mga videos na na-upload, ayan, nakikita nyo. So ito yung ating nakaka-upload lang na video. So, i-click natin yan. Then, dito na tayo guys maglagay ng ating title. So, halimbawa, ano bang gusto nyo ilagay? So, click natin parang pencil. Yan sa taas. So, about ano ba yung inyong mga videos? Travel vlog ba? Or tutorial? Mga unboxing? About sa mga fitness? So, depende sa inyo kung ano yung inyong title, ano yung niche sa inyong mga videos sa inyong channel. So sa akin is tutorial. So halimbawa lang ito guys. So paano gumawa ng personal logo. So halimbawa lang ito. So mag-type lang tayo dito, paano gumawa ng personal logo. Yan. Paano gumawa ng personal logo for your YouTube channel. Pwede nyo mag-add dyan. So, ito yung, if ever, ito yung pinaka keyword. So, sa akin guys, pinupuno ko tong aking guys, para mas mag-rank yung mga videos. So, ito yung pinaka main keywords ko, itong paano gumawa ng personal logo. Then, mag-add ako dito ng step-by-step tutorial. So, mag-type lang ako dito guys. So, halimbawa ito. So, paano gumawa ng personal logo? Step-by-step tutorial kung paano gumawa ng personal logo. So, depende sa inyo kung ano pa yung i-add nyo dyan. Then, add description. So, sa description guys, kung ano yung ko dito, pinaka main keywords ko doon sa aking title, so, nilalagay ko rin dito. So, halimbawa, sa video na ito, mag-type lang ako guys. So, ito guys. So, sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng personal logo, step by step tutorial. So, depende sa inyo, mag-add pa kayo dito na mga, halimbawa, yung, kung gusto niyo matuto ng pag-edit, pag gumawa ng thumbnail, so mag-add kayo dito guys ng mga link dito sa description. So, dapat may laman din yung description nyo guys, para more look, more professional kapag nag-visit yung inyong mga viewers, diba? So, kapag may laman yung inyong description, at napakahalaga na yung inyong pinaka-main keywords dapat ilagay nyo sa inyong description. Then, next. So, kapag monetize na kayo guys, yung kapag monetize na kayo, may option dito na monetization. So, dapat i-on natin yan para magkaroon tayo ng ads. Ayan. So, on. Then, so ito na anuhan na natin kanina doon sa YouTube apps, diba? Yung about sa audience natin. No, it's not made for kids. Then playlist tutorial. So, i-click natin tong
ito, tags. Ang tags guys, is napakahalaga din ito. Then, ang ginagawa ko sa aking tags, sabi nila hindi na mahalaga yung tags, pero mahalaga pa rin sa akin yung tags. Naglalagay pa rin ako guys ng mga tags sa aking videos at nakatulong siya na mag-rank yung inyong mga videos sa search kapag may tags siya. So, ginagawa ko kung ano yung pinaka-main keywords ko doon sa title ko. Ito dito, nilalagay ko rin dito sa tags. So, ano ba yung pinaka-main keywords ko? Paano gumawa ng personal logo? Paano gumawa ng personal logo? Ayan din. Enter. So, pwede pa kayo mag-add dyan ng mga, depende sa inyo, damihin nyo yung tags nyo. Basta, yung tags nyo guys is related din sa inyong mga YouTube content, YouTube video. So, paano gumawa ng logo sa CapCut? Paano gumawa ng logo using mobile, or paano gumawa ng logo Android? Yan, napakarami. Basta related yung inyong mga, huwag nyo ibahin yung mga tags nyo, iba-iba yung tags nyo guys. Then, so nasagutan na natin to, diba? So, para itong ito, category. So, sa akin is about tutorial. So, piliin ko yung how to, and style. So, depende sa inyo kung ano ba yung inyong about sa yung channel nyo, gaming, education, about sa car, music. So, depende sa inyo guys, sport, travel, and events. So, sa akin is how to, kasi tutorial ako. More in tutorial ako. Then, ito napakalaga din to guys, na i-check nyo lagi itong comment section, na dapat i-allow nyo yung comments. Allow all comments para sa sinabi ko kanina na mahalaga yung engagement ng ating mga viewers. So, dapat yan ang i-check nyo. Then, next is ito, license and distribution. So, standard YouTube license. So, dahil sariling video ko guys, yung sa akin is standard YouTube license. Kapag naman yung mga video na galing sa iba, di ba may mga Creative Commons video guys na i-edit nyo, ibahin nyo lang yung video, yung di ba may mga content creator na ina-allow nila yung ibang creator na gamitin yung kanilang videos, kanilang content. Basta i-credit mo lang yung video nila. So, piliin nyo yung Creative Commons. Pero sa akin, dahil sariling video ko, pinaghirapan ko. So, lagi kong itini-check yung standard YouTube license. Ayan. So, okay na. Back tayo. So, dito guys, dahil sinabi ko kanina sa inyo na napakahalaga ng YouTube Studio na i-install. Dahil pwede tayo dito guys makapaglagay din ng YouTube thumbnail sa YouTube Studio. So, i-check nyo na lang guys sa aking tutorial playlist about sa thumbnail. Then, pag okay na kayo guys, isi-save na natin. So, i-click nyo lang tong save. Then, pag okay na kayo, may thumbnail na. So, ipapublish na natin guys. So, i-click nyo ulit tong pencil. Yan. Then, hanapin nyo yung visibility. Pag ready na kayo. Then, click publish. Yan. So, sa akin hindi ko na guys, dahil halimbawa ko lang ito. Sana guys may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panunood. Kung mayroon kayong mga question, suggestion, and request, just leave a comment down below. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click niyo lang subscribe button sa baba. At pakiclick niyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time!